Bilang asawa, natural lang na ikaw ang mag-alaga kay Dennis. Malamig na umalingaw-ngaw ang boses ng aking biyenan sa puting dingding ng kwarto sa ospital. Sa ibabaw ng kama, nakapikit at walang kibo ang asawa kong si Dennis. Mula dibdib pababa ay paralisado na siya dahil sa pinsalang natamo niya sa aksidente. Kahit ang kanang braso niya ay hindi niya maigalaw ng maayos, kaya kailangan niya ng tulong kahit sa pagkain. Sa tabi ng aking biyenan ay nakatayo si Rika, ang kabit ng asawa ko. Pinunasan ni Rika ang kanyang mga mata gamit ang isang puting panyo at nagsalita nang nanginginig ang boses. Hindi ko po kaya. Hindi ko kayang alagaan si Dennis. Ang asawa niya pong si Maricel ang dapat gumawa niyan. Tiningnan ko silang tatlo ng sunod-sunod. Ako ang tumaguyod sa aming pamumuhay, sumama sa mga biyenan ko sa kanilang mga check-up sa ospital, at tumulong sa accounting ng kumpanya ng asawa ko. Inako ko ang halos lahat ng gawaing bahay para makapag-focus si Dennis sa pagtatrabaho. Ang Dennis na iyon ay nakipagbakasyon sa kabit niyang si Rika. Nagsinungaling siya sa akin na may seminar daw siya sa Baguio para sa kumpanya, at doon sa biyaheng iyon sila na aksidente na naging dahilan ng pagkaparalisa ng kalahating katawan niya. Nang makatanggap ako ng tawag tungkol sa aksidente, ako ang pinakaunang nagmadaling pumunta sa ospital sa Maynila, ngunit pagpasok ko sa kwarto, ang una kong nakita ay si Rika na humahagulgol. Nang makita ako ni Dennis, sinabi niya sa garalgal na boses, "Maricel, nandito ka." Sumagot ako, "Siyempre, dahil asawa mo ako." Pagkarinig noon, napayuko si Rika. Sa mga oras na iyon, tingin ko ay mahal ko pa rin si Dennis. Kahit alam kong pinagtaksilan niya ako, hindi ko kayang talikuran ang asawa kong nakaratay at walang kalaban-laban sa harapan ko. Hinawakan ng biyenan ko ang braso ko. "Narinig mo naman, hindi ba? Asawa mo si Dennis. Matatanda na kami. At may trabaho si Rika. Bilang asawa, ikaw ang may obligasyong mag-alaga sa kanya." Ngumiti ako. "Opo." Nakahinga ng maluwag ang biyenan ko. "Mabuti naman at naintindihan mo. Inaasahan na namin ito sa iyo, Maricel. Ikaw na ang bahala sa pag-aalaga sa kanya. Paglabas niya ng ospital, sa bahay na natin siya titira." Dagdag niya, "Doon ka na rin tumira para maalagaan mo si Dennis. Ikaw na rin ang bahala sa mga gawaing bahay." "Naiintindihan ko po." Sagot ko. Tumango ang biyenan kong lalaki. Nananatiling nakapikit si Dennis. Ngumiti lang ng bahagya si Rika sa paraang hindi ko masyadong mapapansin. Nang makita ko ang ngiting iyon, doon ko lang naintindihan ang lahat. Tinawag lang nila ako para maging tagapag-alaga. Ang asawang niloko ang siyang aalaga sa lalaking na aksidente habang nakikipagbakasyon sa kabit nito. At ang pamilya niya ay walang gagawing sakripisyo habang ang kabit ay malayang makakaalis. Sa sandaling iyon, may tila tahimik na napatid sa loob ng aking dibdib. Ngumiti akong muli. Kung gayon, ihahanda ko na ang mga kailangan para sa araw ng paglabas niya. Gawin mo iyan. "Walang magagawa si Dennis kung wala ka," sabi ng biyenan ko. "Opo, talagang wala siyang magagawa kung wala ako." Hindi napansin ng aking biyenan ang totoong kahulugan ng aking sinabi. Hindi rin ito napansin ni Rika. Ang pagngiti at pagtango ko ay hindi para tanggapin ang pagiging tagapag-alaga niya. Ito ay para ibalik sa kanila ang lahat ng pasaning pinasan ko sa loob ng 12 taon. Isang linggo bago ang aksidente, kakaiba ang sigla ni Dennis. Habang nag-aalmusal, hawak niya ang kanyang cellphone at pabalik-balik na tinitingnan ang screen. "May magandang balita ba?" Tanong ko. Hindi man lang siya tumingin at sumagot. "May seminar ako sa susunod na linggo. 3 araw at 2 gabi. May meeting kasama ang mga supplier mula sa probinsya." "Ganoon ba? Saan?" "Sa Baguio." "Wag mo na intindihin ang mga detalye." Dati, tinatanong ko ang schedule niya, inihahanda ang mga isusuot niya, at inilalagay sa bag ang mga kailangan niyang gamot at dokumento. Para kay Dennis, natural lang na ako ang nag-aayos ng lahat tuwing aalis siya. Kapag may naiwan siya, kasalanan ko. Kapag nagkasakit siya, kulang ako sa pag-aalaga. Kapag masama ang timpla niya, dahil sa trabaho, sinisisi niya ako na hindi raw tahimik sa bahay. Gayunpaman,
Inuunahan ko ang lahat ng pangangailangan niya para hindi siya mapagod. Nang umagang iyon, may pumasok na notification sa cellphone niya. Sana excited ka na. Sinabi mo ba ng maayos sa asawa mo na seminar ito? Ang pangalan ng nagpadala ay Rika. Nagmamadaling itinago ni Dennis ang screen ng cellphone niya. Nagkunwari akong walang nakita. Kung seminar iyan, siguro kumpanya na ang nag-book ng hotel mo. Ikaw na lang ang mag-ayos ng mga gamit mo, sabi ko. Ngayon lang umangat ang tingin ni Dennis. Bakit biglang ganito? Ikaw ang laging gumagawa nito para sa akin. Espesyal kasi ang biyaheng ito, sagot ko. Nainis si Dennis. Bakit parang nanlalamig ka yata sa akin lately? Hindi ako ang nanlamig. Inubos lang ni Dennis ang lahat ng kabaitan ko. Kinagabihan, matapos makatulog ni Dennis, sinuri ko ang kanyang bag na ginagamit sa trabaho. Sa loob, bukod sa ID ng kumpanya at mga damit, may nakita akong sample ng pabango ng babae. Matamis ang amoy nito at malayo sa ginagamit ko. Sa ilalim ng bag, may maliit na sobreng naglalaman ng reservation slip sa isang mamahaling restaurant sa Baguio. Para sa 2 tao. Ang petsa ay sa unang gabi ng kanyang inaakalang seminar. Ibinalik ko ang papel sa pinagkuhanan ko. Hindi ko siya kinompronta. Naisip ko lang na nadagdagan ng isa pang ebidensya ang lahat. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa kumpanya ni Dennis. Ang kumpanya nila ay isang maliit na negosyo ng construction supplies na itinayo ng kanyang ama. Sa papel, si Dennis ang susunod na presidente. Ngunit ako ang totoong nakakaalam sa daloy ng pera ng kumpanya. 1 taon matapos kaming ikasal, biglang nag-resign ang accountant nila. Nakiusap ang biyenan ko na gamitin ko ang karanasan ko sa accounting para tumulong. Nagsimula ito bilang ilang araw lang sa 1 linggo. Pero bago ko pa mamalayan, ako na ang gumagawa mula sa pag-check ng mga invoice, pagkwenta ng sweldo, pag-aayos ng mga bayarin sa suppliers, hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga tax authorities. Ganito ipinapaliwanag ni Dennis sa opisina ang trabaho ko. Wala kasing ginagawa ang asawa ko sa bahay, kaya pinapatulong ko lang ng kaunti. Kahit naririnig ko iyon, ngumingiti lang ako. Basta tumatakbo ang kumpanya, ayos lang sa akin. Ngunit ang totoo, mula nang pumasok ako, naayos ang mga utang ng kumpanya at naging kumita ang mga departamentong nalulugi dati. Ako rin ang nag-review ng mga kontrata sa mga supplier para maiwasan ang pagkalugi. Ipinagmamalaki naman ni Dennis na resulta iyon ng galing niya sa pamamahala. Sa opisina ng kumpanya, tiningnan ko ang mga dokumento sa shared server. May isang bagong file doon na kalilikha lamang. Ito ang panukalang organizational structure kapag naging presidente na si Dennis. Sa ilalim ng pangalan niya, nakasulat ang pangalan ni Rika. Ang posisyon niya, head ng corporate planning. Tinitigan ko ang screen. Hindi empleyado si Rika. Isa lamang siyang receptionist sa isa sa mga kumpanyang supplier na pabalik-balik dito nitong nakaraang 2 taon. Sa kabila nito, gustong ilagay ni Dennis si Rika sa pinakasentro ng kumpanya. Sa pinakailalim ng dokumento, nakasulat, tatanggalin si Maricel sa accounting department dahil sa mga personal na problema sa pamilya. Personal na problema. Marahil ay ito ang palusot niya para palayasin ako sa kumpanya. Sinave ko ang dokumento at tiningnan ang history ng pag-edit ng file. Ang gumawa, si Dennis. Ang nag-aproba ay may pirma ng aking biyenan. Ibig sabihin, alam din ito ng mga magulang niya. Pagka-uwi ko ng gabing iyon, nagluto ako ng hapunan gaya ng dati. Pagdating ni Dennis, niluwagan niya ang kanyang necktie at naupo sa sofa. Pumunta ka sa opisina ngayon, no? Tanong niya. Oo. Tiningnan ko yung mga dokumento. Pinakialaman mo ba yung mga files ng walang paalam? Nakita ko lang ang panukalang structure ng management na ginawa mo. Nagbago ang ekspresyon ni Dennis. Ano naman ngayon? Gagawin mong head ng corporate planning si Rika. Hindi naman siya empleyado. Kukunin na natin siyang empleyado. At tatanggalin mo ako. Naiinis na tumayo si Dennis. Mag-focus ka na lang sa gawaing bahay. Trabaho ng lalaki ang magpatakbo ng kumpanya. Sinabi iyon ni Dennis sa akin, sa taong nagbantay sa pera ng kumpanya sa loob ng 12 taon. Tiningnan ko lang siya ng tahimik. Maricel, huwag kang mag-ilusyon. Ganoon ba? At tunay na nag-aalala sa iyo si Rika.
Hindi tulad ko na palaging humihingi ng mga kondisyon kamakailan. Kondisyon? Ang gumawa ng gawaing bahay, tumulong sa kumpanya, at mag-alaga sa mga magulang ko. Obligasyon iyan ng mag-asawa, ibinaba ko ang mga kubyertos sa lamesa. Hindi mo alam kung ano ang mga ginagawa ko ano. Inaayos ko ang mga schedule ng check-up ng mga magulang mo. Kumukuha ng mga gamot nila sa botika, nakikipag-ugnayan sa mga doktor, nagbabayad sa kumpanya, nagluluto ng pagkain mo, nagbabayad ng loan sa bahay natin, at tinatapalan ko ang mga butas sa pananalapi dahil sa mga palpak mong investment. Iyan ba ang obligasyon ng asawa? Kung gayon, ano ang obligasyon ni Rika? Namutla si Dennis. Huwag mong siraan si Rika. Hindi ko siya sinisiraan. Tinatanong ko lang kung anong papel ang ibinibigay mo sa kanya. Natahimik si Dennis. Ang katahimikan niyang iyon ang sagot. Makalipas ang ilang araw, umalis si Dennis para sa seminar. Hinatid ko siya hanggang sa pinto. Wala ka bang nakalimutan? Habang nagsusuot ng sapatos, malamig na sumagot si Dennis. Hindi na ako bata para hindi ko malaman iyan. Sa bagay, hindi man lang siya lumingon nang umalis. Pagkaraan ng isang oras, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Rika. Ako na po ang susuporta kay Dennis. Hindi na po kailangang magpakapagod ng asawa niya. Ang nakalakip ay isang litrato na kinuha mula sa kwarto ng hotel. Sa ibabaw ng lamesa ay may 2 baso ng alak. Sinave ko ang litrato at nasave ko rin ang numero ni Rika sa contacts ko. Ang ipinangalan ko, ebidensya. Kinabukasan ng hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang supplier ng kumpanya. Inililipat daw ni Dennis ang mga kinikita ng kumpanya sa isang bagong bank account na hindi ko alam. Agad akong tumawag sa aming accountant. Matagal na nanahimik si Mr. Reyes bago sumagot sa mababang boses. Maricel, may matagal na rin akong pinaghihinalaan. Ano po iyon? Mukhang naghahanda si Dennis na ibenta ang ilan sa mga shares ng kumpanya. Kahit kanino. Wala pang formal na pangalan na nakalagay sa mga dokumento. Pero nang suriin ko ang mga affiliate companies, may koneksyon ito sa kumpanya na pag-aari ng mga kamag-anak ni Rika. Napatigil ako sa paghinga. Hindi lang pala ito simpleng panloloko. Pinaplano ni Dennis na ibigay ang kumpanya at ang pwesto ko kay Rika. Nagpatuloy si Mr. Reyes. At saka, mas mabuting ayusin mo na rin ang mga perang ipinasok mo sa kumpanya mula sa personal mong account. Noong bumili tayo ng mga equipment 3 taon na ang nakakaraan at na-reject ang loan ng kumpanya, naglabas ka ng 8 milyong piso mula sa sarili mong bulsa para abonohan iyon. Natigil ang pagbabayad nila sa iyo. Sa libro, nakarecord ito bilang utang ng kumpanya sa iyo. Nagbigay ng utos si Dennis na palitan ang record at gawin itong donasyon. Hindi ko mapigilang mapatawa. Gusto niyang gawing donasyon ang 8 milyong piso na ipinundar ko simula pa noong dalaga ako at inipon mula sa pagtitipid ko. Inialay ko iyon para iligtas ang kumpanya. Ngayon ay gusto niya itong burahin bilang patunay ng pagsisilbi ng isang asawa sa pamilya ng kanyang asawa. Mr. Reyes, opo? Mapipigilan ba ang pagpapalit ng record na iyon? Kung walang pahintulot mula sa iyo, Maricel, hindi iyon formal na mapapalitan. Kung gayon, hindi ako pumapayag. Nang araw ding iyon, tinago ko ang lahat ng bank statements, resibo ng mga bank transfer patungo sa kumpanya, at kopya ng mga kontrata. Inayos ko rin ang lahat ng mahahalagang dokumento sa bahay. Ang kontrata sa housing loan, mga titulo ng lupa, at ang lumang kasunduan sa pamamahagi ng shares ng kumpanya, pati na ang mga dokumento ng maliit na condo unit sa Quezon City na binili ng tatay ko at ipinangalan sa akin bago pa kami ikasal. Akala ni Dennis ay pag-aari niya rin ang condo na iyon. Matapos kaming ikasal, nakiusap ang mga magulang niya na doon muna tumira, kaya pinagamit ko iyon ng walang bayad. Ako ang nagbabayad ng amilyar, maintenance fees at lahat ng pagpapaayos doon, ngunit kapag kaharap ang mga kamag-anak, laging sinasabi ng biyenan ko, binili ito ng anak ko, pinapamahalaan lang ng manugang ko. Kinuha ko ng tahimik ang mga susi ng condo unit noong gabing iyon. Hindi para palayasin ang mga biyenan ko, kundi para masigurong hindi maibebenta ang ari-arian ko nang hindi ko alam. Sa ikalawang gabi ng biyahe ni Dennis, tumawag ang biyenan ko. Hindi makontak si Dennis. May alam ka ba?
Hindi ba nasa seminar siya? Nang magtanong po ako sa opisina nila, wala raw pong ganong seminar na nangyayari. Napapikit ako saglit. Nangyari ang aksidente ilang sandali pagkatapos noon. Nanginginig ang susunod na boses ng biyenan ko. Na aksidente si Dennis. Nang makarating ako sa ospital, umiiyak si Rika. Nang marinig ko iyon, tiningnan ko si Rika. Iniligtas ka niya? Opo. Nasa delikadong lugar po ako at sumagip si Dennis. Hindi ko pa alam ang buong detalye ng aksidente, pero umaarte si Rika na parang siya ang biktima. Sa tabi ng kama ni Dennis, nakapatong ang wallet at cellphone niya. Akmang kukunin ito ni Rika, pero inunahan ko siya. Bilang asawa niya, ako ang magtatago nito. Pero ako po ang pinakamalapit sa kanya. At kailangan ng pamilya para sa mga papeles ng aksidente. Sagot niya. Tumahimik si Rika. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang ugali niya. Sa hallway ng ospital, buong tapang siyang nagsalita. Maricel, ako ang pinili ni Dennis. Bago ang aksidente, sinabi niya sa akin na maghihiwalay na kayo. Tapos na ang relasyon niyo bilang mag-asawa. Kaya kahit ikaw pa ang asawa, hindi ibig sabihin na ikaw na ang pwedeng magdesisyon sa lahat. Sinabi iyan ni Dennis? Opo. Kung gayon, tatanungin ko siya mismo kapag nagkamalay na siya. Tumahimik si Rika. Hindi makapagsalita si Dennis ngayon. Kaya nagmamatapang si Rika. Pero nakita ko na ang nasa cellphone ni Dennis. Sa lock screen ay nakita ko ang mensaheng natanggap niya bago ang aksidente. Kapag napalayas na natin si Maricel, pwede na nating galawin ang mga bank accounts. Habang hawak ng tatay mo ang shares, delikado ang kinabukasan natin. Galing kay Rika ang mensahe. Ang reply ni Dennis. Kinausap ko na ang tatay ko. Walang alam si Maricel. Pag-uwi ko mula sa biyahe, papipirmahin ko na siya ng annulment papers. Kinunan ko ng litrato ang screen. Hindi lang iyon. Sa mga mensahe nila mula pa noong nakaraang taon, paulit-ulit na tinatanong ni Rika ang tungkol sa mga account at shares ng kumpanya. Malaking pera ang makukuha kung ibebenta ang kondo ng asawa mo. Kung maging presidente ka na, mapapanatag na ako. Kapag nagkasakit ang mga magulang mo, ipaubaya mo na lang kay Maricel. Mataas naman ang sense of responsibility ng babaeng iyon. Habang binabasa ko iyon, hindi galit kundi matinding pagod ang naramdaman ko. Hindi ko inaalala ang nararamdaman ni Dennis, kundi kung gaano katindi ang pang-aabusong balak gawin sa akin ni na Dennis at Rika. Makalipas ang 3 araw, pinatawag ako ng mga biyenan ko sa consultation room ng ospital. Nakahalukip-kip ang aking biyenang lalaki. Habang nagbuntong hininga ang biyenan kong babae. Kailangan na nating pag-usapan kung anong mangyayari kapag nakalabas na siya. Opo, dito muna siya sa bahay magpapagaling. Pero dapat lumipat ka rin doon at mag-alaga sa kanya. May trabaho po ako. Mas mahalaga ang asawa mo kaysa sa trabaho. At ang pag-aasikaso sa kumpanya, ipapaubaya na natin kay Rika. Tiningnan ko ang biyenang lalaki. Si Rika, inaalagaan niya ng mabuti si Dennis at alam niya ang pasikot-sikot sa kumpanya. 12 taon ko pong hinawakan ang accounting ng kumpanya. Tama na iyan. Dahil magiging presidente na si Dennis, hindi na kailangang makialam ang mga hindi naman kadugo. Hindi po ba ako pamilya? Sumagot ang biyenan kong babae na para bang natural lang ang sinabi niya. Kaya nga mag-aalaga ka dahil pamilya tayo. Ipaubaya mo na ang kumpanya sa mga lalaki. Nang marinig ko iyon, inilabas ko mula sa aking bag ang isang dokumento. May record po rito ng 8 milyong piso na ipinahiram ko bilang kapital para sa kumpanya. Nanginig ang mukha ng biyenang lalaki. Usapang pera lang yan sa loob ng pamilya. May kontrata po ito. Huwag mong intindihin ang mga maliliit na detalye na yan. Hindi po ito maliit na detalye. Ito ang perang ibinigay ko para isalba ang kumpanya. Tumaas ang boses ng biyenan kong babae. Magkaibang usapan po ang pagkaaksidente niya at ang perang dapat ibalik sa akin. Wala po akong balak talikuran si Dennis. Plano kong kumonsulta sa mga espesyalista para makuha niya ang tamang pag-aalaga. Walang gagastusin kung ang asawa ang mag-aalaga. Tiningnan ko ng diretsyo ang biyenan ko. Kung ganoon, kayo po ba ang mag-aalaga sa kanya? Mama? Nawalan ng salita ang biyenan ko. Tumahimik din ang biyenang lalaki. Nagpatuloy ako.
Asawa ako. Hindi ako katulong, hindi tagapag-alaga, at hindi rin walang bayad na empleyado ng kumpanya. Ang hinihingi niyo sa akin ay hindi pagmamahal ng isang asawa, kundi libreng trabaho. Nandoon din si Rika, nakayuko siya at nagsalita ng mahina. Maricel, isipin niyo naman po sana si Dennis ngayon. Tiningnan ko siya. At ikaw, bilang kabit ni Dennis, ano ang gagawin mo mula ngayon? Namutla si Rika. May trabaho po ako, at sa tingin ko po, kung hindi na kaya ni Dennis mag-isa, mas mabuting ipaubaya sa mga profesional. Ganoon ba? Ganyan din pala ang iniisip mo. Inilapag ko ang cellphone sa ibabaw ng lamesa sa consultation room. Ipinakita ko ang mensaheng palitan nila bago ang aksidente. Kapag nagkasakit ang mga magulang mo, ipaubaya mo na lang kay Maricel. Mataas naman ang sense of responsibility ng babaeng iyon. Nagbago ang kulay ng mukha ni Rika. Sumilip ang biyanan ko sa screen. Ito ay mensahe mula kay Rika, sabi ko. Hindi po totoo yan. Wala po akong ganyang intensyon. Hindi lang iyan intensyon. Literal na nakasulat iyan dito. Dahil nasa kwarto si Dennis, wala siya roon para magtanggol. Nagsimulang umiyak si Rika. Nag-aalala rin naman ako kay Dennis. Pero may sarili akong buhay. Asawa po kayo, hindi ba? Nang marinig ko iyon, tila may nanlamig sa loob ng dibdib ko. Naging kabit ka lang pala nung malakas pa siya. Hindi makasagot si Rika. Tumayo ang biyanang lalaki. Problema ito ng mag-asawa. Huwag niyong idamay ang kumpanya. Nadamay na po. Dahil pinaplano niyong galawin ang pera ko at ang trabaho ko nang walang paalam. Kapag naging presidente si Dennis, magiging pag-aari niya ang kumpanya. Kahit maging presidente siya, hindi ibig sabihin ay pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Hindi na ako nagsalita pa at umalis na sa consultation room. Habang naglalakad ako sa hallway ng ospital, tumawag si Mr. Reyes. Maricel, tumawag ang kumpanya kaninang umaga. May nagpapanggap na kinatawan ni Dennis at sinusubukang iproseso ang paglipat ng mga shares. Ginagamit nila ang isang special power of attorney na ginawa bago ang aksidente. Sino ang kinatawan? Ang biyanang lalaki mo. Napatigil ako sa paglalakad. Ginagamit ng biyanan ko ang aksidente ni Dennis para makuha ang kumpanya. At sa likod niyon, nandoon si Rika. Agad akong tumawag sa mga pangunahing supplier ng kumpanya. Totoo po na naaksidente si Dennis. Ngunit ngayon, may posibilidad na pinapakialaman ang bank accounts at shares ng kumpanya nang wala akong pahintulot. Hanggang walang formal na kumpirmasyon, pakitigil muna po ang malalaking bayarin at pagbabago sa mga kontrata. Nanginginig ang boses ko. Gayunpaman, inisa-isa ko silang tawagan. Ako ang bumuo ng matibay na tiwala ng mga supplier sa loob ng maraming taon. Nang magbigay ng business card si Dennis at yumuko bilang presidente, ako ang nasa tabi niya na nag-aayos ng mga invoice, tumitiyak ng delivery schedules, at nagbabayad sa tamang oras. Pagkatapos ng mga tawag, tumawag si Ate Susan, ang admin sa opisina. Maricel, kahapon po nagpunta si Rika sa opisina at sinusubukang linisin ang table ninyo. May kinuha ba siya? May mga folders po siyang gustong iuwi. Salamat, Ate Susan. Nag-aalala po ang lahat sa opisina. Nag-aalala po kami kay Dennis, pero hindi tama na si Rika ang magpatakbo ng kumpanya. Nakiusap ako kay Ate Susan. Huwag niyo pong buburahin ang CCTV footage, itago niyo iyan. Opo. Pagkatapos noon, tinawagan ko ang matalik kong kaibigan na si Liza. Ilang beses na niyang sinabing masyado kong pinapagod ang sarili ko. Kahit noong bagong kasal pa lang kami. Maricel, hindi ko sinabi sa iyo dati, pero hindi ko pinagkakatiwalaan si Dennis. Bakit? Natatandaan mo noong birthday mo, nag-message siya sa akin para magtanong kung anong magandang iregalo sa iyo. Akala ko ang sweet niya, pero pagkatapos noon, nag-send siya sa akin ng picture niya na kumakain kasama ang ibang babae. Finorward sa akin ni Liza ang lumang text. Nandoon ang picture ni Dennis na kumakain kasama ang isang babae. Ang petsa. 2 taon na ang nakararaan. Panahon iyon kung kailan sila nagsimulang magkalapit ni Rika. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Kasi gusto mong paniwalaan si Dennis noon. Ayokong makasira ng pamilya mo dahil sa mga sinasabi ko. Tinitigan ko ang litrato.
May taong piniling manahimik para protektahan ako. Sa kabilang banda, ang mga taong nanakit sa akin ay inisip na ang pananahimik ko ay kahinaan. Naging malinaw sa akin ang pagkakaiba. Nang magsimula ang rehab ni Dennis, araw-araw akong tinatawagan ng mga biyenan ko. Pumunta ka sa ospital, dalhan mo ng mga damit, gusto kang makita ni Dennis. Pero nang pumunta ako, sinisilang ako ni Dennis. Bakit hindi ka pumupunta rito araw-araw? Kasi may trabaho ako. Kahit ganito ang kalagayan ko, may mga nurse at doktor namang nag-aalaga sa iyo. Obligasyon ng asawang nasa tabi ko dapat. Noong panahong nasa tabi mo ako, nagbakasyon ka naman kasama si Rika, hindi ba? Natahimik si Dennis. Hindi ko naman gustong mangyari ito. Ano ang intensyon mo? Hindi ba unstable si Rika kaya kailangan mo siyang suportahan? Ako rin naman mag-isa noon. Matapang ka naman, hindi ba? Hindi ako matapang. Patuloy ka lang talagang umasa sa akin. Napayuko si Dennis. Hindi ko ginusto ang aksidente. Hindi ko sinisisi sa iyo ang aksidente. Ang sinasabi ko ay kung paano mo ako tinrato pagkatapos. Samantalang bago ang aksidente, plano mo akong tanggalin sa kumpanya. Ibigay kay Rika ang posisyon. Gawing donasyon ang pera ko. At papirmahin ako ng annulment papers. Nanlaki ang mga mata ni Dennis. Inilapag ko ang mga nakaprint na mensahe nila sa tabi ng kama. Paano mo nalaman ito? Pinakialaman mo ang cellphone ko? Ang taong nagpaplano sa likod ko para galawin ang kumpanya at ang pera ko ay ikaw, hindi ba? Nanginig ang labi ni Dennis. Si Rika ang nag-udyok sa akin. Sabi niya minaliit mo daw ako. Na ikaw na ang may hawak sa kumpanya at sa bahay at wala akong magawa. Kaya pala gusto mo akong itapon at ibigay ang kumpanya kay Rika. Gusto kong mapatunayan na bilang lalaki. Kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. At anong ginawa mo? Hindi nakasagot si Dennis. Ako ang nagprotekta sa bahay natin, nagpalago sa kumpanya, at nag-alaga sa mga magulang mo. Inisip mong ang mga resulta ng ginawa ko ay dahil sa sarili mong galing. Pero ngayong naging mahina ka, hihingiin mo ang obligasyon ng isang asawa? Umiyak si Dennis. Kahit nakita ko ang kanyang mga luha, hindi ko naisipang hawakan ang kamay niya tulad ng dati. Akala niya kapag umiyak siya, papatawarin ko na siya. Matagal na panahon kong pinaniwalaan ang mga luhang iyan. Ngunit ngayon, nakikita ko ang pagkamakasarili sa likod ng mga luhang iyon. Maricel, hindi ako seryoso sa pakikipaghiwalay. Sinisi mo pa si Rika? Hindi. Ako ang may kasalanan. Oo, ikaw nga ang may kasalanan. Tumayo ako. Kaya mula ngayon, mabuhay kabitbit ang mga sarili mong responsibilidad. Ipagkakait mo ba sa akin ang tulong mo? Hindi kita ipinagkakait. Nang araw na iyon, lumabas ako ng ospital. Malamig ang simoy ng hangin sa labas. Ngunit sa loob ng dibdib ko, ay may payapang pakiramdam na umaagos. Umalis ako sa bahay kinabukasan. Wala akong dalang malalaking bagahe. Karamihan sa mga naipon ko sa loob ng pagsasama namin ay iniwan ko na sa bahay. Ang dinala ko lang ay ang litrato ng tatay ko, mga dokumento sa trabaho, bank books, resibo, mahahalagang papeles, at ang mga diary ko sa loob ng 12 taon. Sa diary na iyon nakasulat kung kailan at ano ang binayaran ko, kung kailan ko sinamahan sa check-up ang mga biyenan ko, at kung anong trabaho ang ginawa ko sa kumpanya. Pinagtawanan ako noon ni Dennis. Wala namang magbabasa niyan. Ngunit ang mga tala na ito ang magbibigay hugis sa aking mga pinaghirapan na hindi nila nakita. Nakipisan muna ako sandali sa bahay ni Liza at umupa ng isang maliit na opisina dahil naisip kong baka hindi na ako bayaran ng kumpanya. Nagpasya akong magtayo ng sarili kong negosyo sa accounting at business management. Ang unang naging kliyente ko ay isang dating supplier ng kumpanya ni Dennis. Kung si Maricel ang hahawak, mapapanatag kami, sabi nila. Nang marinig ko iyon, doon ko lang naramdaman na pinahahalagahan ako bilang isang profesional at hindi lang bilang asawa ng isang tao. Kasabay nito, nagpadala ako ng formal na demand letter sa kumpanya ni Dennis para bawiin ang utang nila sa akin. Agad na tumawag ang biyenan ko. Maricel, ano bang balak mo? Gusto ko lang pong bawiin ang pinahiram kong pera. Naghihirap ang kumpanya ngayon. Alam ko po iyon. Kaya nga kailangang ayusin nang tama ang pinansyal ng kumpanya. Ganyan ka ba kalamig sa sarili mong pamilya? Kung pamilya tayo,
Hindi niyo sana susubukang gawing donasyon ang sarili kong pera nang walang paalam. Natahimik ang biyenang lalaki. Nagpatuloy ako. At tungkol naman po sa kondo sa Quezon City na nakapangalan sa akin, gumawa na po tayo ng formal na contract of lease simula sa susunod na buwan. Kung ayaw niyo pong pumirma, kailangan niyo pong umalis. Papalayasin mo kami? Hindi ko po kayo pinapalayas. Hinihingi ko lang po bilang may-ari ang malinaw na kasunduan. Sumigaw ang biyenan kong babae sa telepono. May sakit si Dennis. Ang sakit niya at ang ari-arian mo ay magkaibang usapan. Napakasama mo. Kung ganyan po ang tingin nyo, isipin nyo sana kahit minsan kung ano ang mga ginawa ko para sa inyo noon. Makalipas ang ilang araw, dumating si Rika sa opisina ko. Nang makita niya ako sa pintuan, namula ang mga mata niya. Maricel, gusto ko pong makipag-usap. May appointment ka ba? Huwag naman po kayong maging ganyan kalamig. Nahihirapan po si Dennis. Kung ganoon, ikaw ang mag-alaga sa kanya. Hindi ko po kaya. Ikaw rin ang nagsabi niyan, hindi ba? Nakagat ni Rika ang labi niya. Gusto raw pong bumalik ni Dennis sa inyo. Hindi ako babalik. Pero asawa kayo, hindi ba? Kasalukuyan ko nang inaasikaso ang pagpapawalang bisa ng kasal. Biglang tumaas ang boses ni Rika. Hindi ko po kasalanan na naging ganoon ang kalagayan ni Dennis. Walang naninisi sa iyo. Sinisisi niyo ako. Ang pinoproblema ko ay noong malakas pa si Dennis, nasa paligid ka lang. Pero nang humina na siya, ipinasa mo agad sa akin ang obligasyon bilang asawa. Mahal ko si Dennis. Kung mahal mo siya, panindigan mo ang responsibilidad sa buhay niya. Nanginginig na inilabas ni Rika ang isang papel mula sa bag niya. Sulat po ito ni Dennis. Gusto niya pong kayo ang mag-alaga sa kanya. Kinuha ko ang papel. Sa nanginginig na sulat kamay, nakasulat, Maricel, kailangan kita. Patawarin mo ako sa lahat. Sana bumalik ka na. Tiniklop ko ang papel. Kailan niya isinulat ito? Kahapon po. Hirap si Dennis na igalaw ang kanang kamay niya, pero ang ganda yata ng sulat na ito. Nanigas ang mukha ni Rika. Sinuri ko ang likod ng papel. Hindi ito galing sa ospital. Ito ay stationery na may logo ng kumpanya na ginagamit ni Dennis bago pa ang aksidente. At may manipis na asul na tinta sa gilid ng papel. Ikaw ang nagsulat nito. Hindi po. Hindi kaya ni Dennis magsulat ng ganito gamit ang kaliwang kamay niya ngayon. Ikaw ang gumawa ng sulat na parang sa kanya. Sinulat ko lang po ang sinabi ni Dennis. Kung ganoon, inamin mo rin na ikaw ang nagsulat. Ang usapang ito ay nakarecord sa security camera ng opisina, sabi ko. Tiningnan ako ni Rika. Pumunta ka sa opisina ko nang walang paalam para pilitin ako at binigyan mo pa ako ng peking sulat. Ano ba ang totoo mong motibo? Hindi nakasagot si Rika. Kapag bumalik ako kay Dennis, itutuloy ko ang accounting sa kumpanya at magagastusan ko ulit ang pamumuhay niyo. Iyon ang inisip mo, hindi ba? Hindi po. Pero ang totoo, hindi naman ang pag-aalaga kay Dennis ang habol mo. Umiyak si Rika. Pero ang luha niya ay kasing lamig ng nakita ko sa ospital. Nag-aalala lang din po ako sa magiging kinabukasan ko at gusto mong gamitin ang buhay ko para mapawi ang pag-aalala mong iyan. Wala siyang sinabi at umalis na sa opisina ko. Pagkatapos noon, sunod-sunod ang problema sa kumpanya. Walang paalam na tinawagan ni Rika ang mga supplier at sinabing tinalikuran ko na ang kumpanya. Tumawag naman ang biyenan ko sa mga kamag-anak, sinisiraan ako, at sinasabing pinabayaan ko raw ang may sakit kong asawa. Isang kamag-anak ang nag-text sa akin. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob kay Dennis na bumuhay sa iyo? Bilang asawa, panindigan mo sana ang obligasyon mo hanggang dulo. Hindi ako nag-reply. Sa halip, ipinadala ko ang screenshot kay Liza. Maya-maya ay sumagot si Liza. Maricel, hindi mo na kailangang magtago. Nang alin? Na ikaw ang sumusuporta sa kumpanya. Na ikaw ang nag-aalaga sa mga magulang ni Dennis. Na ang bahay at ang kondo ay pinapanatili dahil sa pera mo. Natahimik ako. Hanggang ngayon, iniiwasan kong ipagmalaki ang mga nagawa ko. Dahil iniisip kong natural lang sa asawa ang magsakripisyo para sa pamilya. Ngunit ginamit ni Dennis ang pananahimik kong iyon. Kung ganoon, ang pagsasabi ng totoo ay hindi pagyayabang. Ito ay pagtatanggol sa sarili.
Nagpatawag ako ng pulong kasama ang mga pangunahing supplier at empleyado ng kumpanya para ipaliwanag ang tunay na sitwasyon ng pondo at accounting. Ang venue ay isang inupahang conference room na malayo ng kaunti sa kumpanya. Ang mga dumalo ay ang mga kinatawan ng supplier, mga empleyado, si Mr. Reyes, at ang aking biyanang babae at lalaki. Hindi nakapunta si Dennis dahil sa kondisyon niya. Kasama rin ni na mama at papa si Rika. Una akong yumuko ng malalim. Nag-aalala po ako sa nangyaring aksidente kay Dennis. Ngunit, hindi pwedeng gawing dahilan ang aksidente para palihim na galawin ang pondo at shares ng kumpanya. Hinampas ng biyenang lalaki ang mesa. Maricel, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ang problema sa pamilya. Kayo po ang unang nagdamay sa pondo ng kumpanya gamit ang problema ng pamilya. Nagpasa ako ng mga dokumento. Una kong ipinakita ang record ng 8 milyong pisong ipinahiram ko sa kumpanya. Mga resibo ng transfer, halaga, kontrata, at history ng pagbabayad. At pati na rin ang kautusan ng biyanang lalaki na gawin itong donasyon. Nag-ingay ang mga tao sa kwarto. Tahimik na nagsalita si Ate Susan. Alam ko pong si Maricel ang nag-aayos ng lahat ng bayarin buwan-buwan. Kahit noong mga araw na hindi pumapasok si Dennis, mula umaga hanggang gabi ay nagtatrabaho si Maricel. Sumigaw ang biyanang lalaki. Dahil obligasyon niya iyon bilang manugang, sumagot si Ate Susan ng walang kaba. Kung obligasyon po niya iyon, ibig sabihin hindi na kailangan ng sweldo o kontrata bilang empleyado. Nawalan ng salita ang biyanang lalaki. Sumunod, ipinakita ko ang panukalang paglipat ng shares. Ang nakasulat na kinatawan para tumanggap ng shares ay ang kapatid ni Rika. Tumayo si Rika. Desisyon po iyan ni Dennis. Kung sariling desisyon iyon ni Dennis, bakit ginamit ng biyenan ko ang special power of attorney na may petsa bago pa ang aksidente? Sumingit si Mr. Reyes. Ang special power of attorney ay walang malinaw na autorisasyon para sa paglilipat ng shares. Sa madaling salita, hindi pwedeng ituloy ang proseso. Namula ang mukha ng biyenang lalaki. Para itong isalba ang kumpanya. Kung para isalba ang kumpanya, bakit kumpanya ng kapatid ni Rika ang tatanggap? Umiyak si Rika. Gusto lang po tumulong ng pamilya ko kay Dennis. Inilabas ko ang mga resibo ng hotel at ang mga litrato sa biyahe nila. Nagsinungaling po si Dennis na may seminar siya at nagbakasyon kasama si Rika. Nag-iba ang hangin sa kwarto. Hindi ko po sinisisi kung sino ang may kasalanan sa aksidente. Pero may pruweba ako na habang nagbabakasyon sila. Kapag napalayas na natin si Maricel, pwede na nating galawin ang mga bank accounts. Malaking pera ang makukuha kapag naibenta ang kondo. Kapag nagkasakit, ipaubaya na lang kay Maricel. Namutla si Rika. Tiningnan siya ng biyenang babae. Ikaw ang nagsabi nito. Hindi po. Pinutol lang po niya ang kwento. Kung ganoon, ipapakita ko ang karugtong. Ipinakita ko ang susunod na mensahe. Kapag naging presidente si Dennis, gagawin niya akong opisyal? Hindi na rin niya babayaran si Maricel. Pamilya naman sila kaya pwede lang gamitin. At isa pa, kahit na aksidente, hindi kayang tiisin ni Maricel. Gamitin natin iyon. Bumagsak si Rika sa kanyang upuan. Sumigaw ang biyenang lalaki. Paano magiging ebidensya ang ganyan? Kalmadong sumagot si Mr. Reyes. Kailangan pong kumpirmahin ang pagiging totoo ng mga record, pero tumutugma po ang petsa at oras sa backup records ng system. Ipinakita ko pa ang kuha sa CCTV. Makikita roon si Rika na kinukuha ang mga folder sa desk ko. Nang pigilan siya ni Ate Susan, sinabi ni Rika, hindi na babalik si Maricel kaya nililigpit ko na lang. Walang nagsalita sa kwarto. Umiiyak na sinabi ni Rika. Mahal ko lang po si Dennis. Kung mahal mo siya, bakit mo pinag-uusapan ang bank account ng kumpanya at ang kondo ko? Dahil nangako si Dennis na pasasayahin ka niya. Kailangan mong sirain ang buhay ko? Dahil andyan ako. Hindi magiging malaya si Dennis. Ganoon ba? Umalingaw-ngaw ang boses ni Rika sa kwarto. Sa sandaling iyon, parang narinig ko sa wakas ang tunay na motibo niya. Hindi niya mahal si Dennis. Ayaw niya lang mawala ang buhay at posisyon na maaari niyang makuha sa pamamagitan ni Dennis. Inilabas ko ang huling dokumento. Ito ang inihanda ni Dennis na plano sa pananalapi kapag naghiwalay na kami. Nakasulat dito na ibebenta ang kondo na nakapangalan sa akin,
Ililipat ang shares kay Rika at hindi ko na raw pwedeng bawiin ang pinahiram kong pera sa kumpanya. Dagdag pa rito, kapag umalis ako, idadahilan niya ang mga pagkukulang sa accounting para kasuhan ako at hingan ng danyos. Habang tinitingnan ko ang dokumentong iyon, tahimik akong nagsalita. Alam ko po lahat kung ano ang binabalak niyong gawin sa akin. Nanginginig ang boses ng biyanan kong babae. Hindi iyan magagawa ni Dennis. Si Dennis ang sumulat nito. Bago pa ang aksidente. Kaya nga po hindi niyo pwedeng gamitin ang aksidente para ipilit sa akin ang responsibilidad sa pag-aalaga sa kanya. Wala nang masabi ang biye ng lalaki. Tumayo ang isang batang empleyado sa likod ng kwarto. Kung hindi na po babalik si Maricel, magre-resign na rin po ako. Sumunod ang iba pa. Ako rin po. Hindi naman ako pumasok dito dahil kay Dennis. Nagtrabaho ako rito dahil alam kong tumutupad sa usapan si Maricel. Nagsalita rin ang kinatawan ng supplier. Kung magtatayo ng sariling kumpanya si Maricel, doon na rin kami makikipagtransaksyon. Nagulat ako. Ngayon ko lang nalaman na ako pala ang naging sentro ng kumpanya. Si Dennis ang presidente, pero ako ang nagbuo ng tiwala. Pagkatapos ng meeting, lumapit sa akin ang biyanan kong babae. Maricel, parang awa mo na, huwag mong pabayaan si Dennis. Tiningnan ko siya sa mga mata. Gagawa po ako ng paraan para makakuha siya ng professional care service. Kung babalik ka sa bahay, mas mapapadali ang lahat. Kung babalik ako, ibig sabihin gagamitin niyo ulit ako gaya ng dati, hindi ba? Bakit ganyan ka magsalita? Asawa po ako ni Dennis. Hindi niyo ako katulong. Nagsimulang umiyak ang biyenan ko. Dati, naawa ako kapag nakikita ko siyang umiiyak. Pero ngayon, iba na. Tungkol po sa gagastusin, sa pag-aalaga kay Dennis, sasagutin po ito ng insurance at ng conjugal funds namin. Pero hindi ko po gagamitin ang personal kong pera o ang kondo ko. Puro pera na lang ang nasa isip mo. Dahil tinawag niyo pong pagmamahal ang matagal na panahong pagbibigay ko ng libreng serbisyo sa inyo. Tinalikuran ko na siya. At sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Kalaunan ay inuwi si Dennis sa bahay ng mga magulang niya at kumuha ako ng private caregiver at physical therapist para sa tuloy-tuloy na rehab niya sa bahay. Inasikaso ko ang mga papel para sa sweldo nila. Kinausap ko ang insurance at ginawa ang minimum na kailangan para sa paglabas niya sa ospital, ngunit hindi ako nanatili sa tabi niya araw-araw. Pabalik-balik ang tawag ni Dennis. Maricel, dalawin mo naman ako. May trabaho ako. Mag-isa lang ako rito. Nandyan naman ang mga magulang mo at si Rika. Hindi na nagpupunta si Rika. Ganoon ba? Gulo na sa kumpanya. Galit sa akin si Papa at nag-aalisan ang mga supplier. Ganoon ba? Maricel, nakikiusap ako. Bumalik ka na. Hindi na ako babalik. Nawala ako sa sarili ko noong mga panahong iyon. Hindi ka nawala sa sarili mo. Ginusto mo talaga iyon. Hindi. Mahal kita. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Ngayon lang uli niya sinabing mahal niya ako simula nang makasal kami. Ngunit kahit narinig ko iyon, hindi gumalaw ang puso ko. Dennis, hindi ako ang mahal mo. Anong sinasabi mo? Mahal mo ang taong sumusuporta sa pamumuhay mo. Ang taong hindi ka sinisisi kahit magkamali ka, ang gumagawa ng gawaing bahay, umaako sa kumpanya, at nag-aalaga sa mga magulang mo. Iyon ang papel na kailangan mo, hindi ako. Hindi totoo iyan. Kung ganoon, masasabi mo bang mahal mo pa rin ako kahit hindi na kita aalagaan, hindi na ako babalik sa kumpanya, at hindi na tayo magsasama? Natahimik si Dennis. Nasa katahimikan niya ang sagot. Ibinaba ko ang telepono. Hindi agad naging madali ang proseso ng aming legal na paghihiwalay at annulment. Ipinaglaban ng mga biyenan ko na iniwan ko raw ang asawa ko at kinwestiyon nila ang inutang ko sa kumpanya. Ipinakalat ng biyenang lalaki sa mga kamag-anak at supplier na iniwan ko ang anak niya. Walang pusong asawa na puro pera lang ang habol. Gusto pa niyang angkinin ang kumpanya. Ngunit hindi tumagal ang tsismis. Dahil napatunayan ng mga supplier na ako ang nag-aayos ng lahat sa pamamagitan ng mga papeles ko sa accounting. Nagpatotoo rin si Ate Susan sa naging kontribusyon ko sa kumpanya. Inayos ni Mr. Reyes ang daloy ng pera at pinatunayan na ang ipinahiram ko ay hindi donasyon. Isa pa,
Lumitaw ang pagkakasalungat sa kwento ng biyenan ko noong nalaman ng mga kamag-anak na kasama ni Dennis si Rika bago maaksidente. Una, sinabi ni Rika na napilitan lang siyang sumama. Pero nakita sa record na siya mismo ang nag-book ng kwarto sa ilalim ng pangalan niya. Sa mga litrato, makikitang masaya pa siyang nakahawak sa braso ni Dennis. Naiwan din ang mensahe ni Dennis bago ang aksidente. Pagkatapos ng seminar, mag-usap tayo. May mali ka rin. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Sa kabilang banda, ganito ang sinabi niya kay Rika. Pag uwi ko, papalayasin ko na si Maricel. Ibebenta ko ang kondo. Ipapasok kita sa kumpanya. Nagbabago-bago ang sinasabi ni Dennis, depende sa kung sino ang kausap niya. Ipinapasa niya sa akin ang responsibilidad habang nangangako ng magandang kinabukasan kay Rika. Pareho lang pala iyon na maginhawang kasinungalingan para sa sarili niyang kapakanan. Isang araw, pinatawag ako sa ospital. Na-stroke daw ang tatay ni Dennis. Hindi naman malubha, ngunit halatang nataranta ang biyanang babae. Maricel, kahit ikaw lang sana, tulungan mo kami. Kapag narito ka, masosolusyunan ang lahat. Tingin niyo lang pumadali dahil dati, lahat ipinapasa niyo sa akin. Matagal bago sumagot ang biyenan ko. Nang magsalita siya, basag ang boses niya. Kaya paano kami makakagalaw kung wala ka? Ganoon nga po siguro. Ang damit ni Dennis, pagkain niya, papeles sa kumpanya, lahat iyon ginawa ko sa loob ng 12 taon. Alam ko, alam niyo po, pero inisip niyo lang na obligasyon ko iyon bilang manugang. Hindi nakasagot ang biyenan ko. Hindi ako nagpunta doon para manisi. Nagpunta ako para sabihing hindi na ako babalik. Mama, wala po akong balak na magtanim ng galit sa inyo habang buhay, pero mag-iiba na ang ugnayan natin. Tutulong ako sa mga kailangang tulong, pero hindi ko na isusuko ang sarili kong buhay. Pumatak ang luha mula sa mga mata ng biyenan ko. Umaasa si Dennis na babalik ka. Patunay lang po iyan na hanggang dulo, hindi pa rin niya ako naiintindihan. 1 taon makalipas ang aksidente nang formal na maaprubahan ang mga papeles ng aming legal separation habang patuloy na umuusad ang mahabang proseso ng aming annulment. Hanggang dulo ay hindi isinuko ni Dennis ang posibilidad na babalik ako. Puno ng paghingi ng tawad ang mga mensahe niya. Nagkamali ako. Gusto kong magsimula ulit tayo. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Tahimik akong umiling matapos kong basahin ang huling liham niya. Hindi ako ang taong kailangan ni Dennis para mabuhay. Kailangan niya lang ako para takasan ang mga nagawa niyang kasalanan. Nang araw na naging formal ang hiwalayan namin, nag-isa akong lumabas ng munisipyo. Tinanggal ko na ang aking wedding ring matagal na, ngunit hindi sapat ang pagtanggal ng singsing para maging malaya. Para maging tunay na malaya, kailangan ko ng panahong makatakas sa inaasahan ng iba at makabalik sa sarili ko. Pinaayos ko ang inupahang opisina at formal na nagrehistro ng kumpanya. Ang unang pumasok ay maliliit na kliyente. Pag-aayos ng libro, pagtingin sa cash flow, at pag-aayos ng sistema ng mga negosyong pampamilya. Ang lahat ng aking karanasang hindi pinahalagahan noon ay naging sandata ko na. Ang mga natutunan ko para sa isang pamilya. Ngayon ay ginagamit ko na para sa aking sarili. Makalipas ang 6 na buwan, nakakuha ako ng malaking kontrata mula sa dating supplier. Sumali rin si Ate Susan sa kumpanya ko. Maricel, masaya po akong makapagtrabaho rito. Bakit? Kasi po noong nasa kumpanya tayo dati, hindi ko na alam kung para kanino ako nagtatrabaho. Ngayon, pakiramdam ko hindi na nababalewala ang mga pinaghirapan ko. Napangiti ako sa sinabi niya. Naging abala ang aking mga araw. Gumigising ako ng maaga at naghahanda ng simpleng pagkain. Dati, nagluluto ako base sa gusto ni Dennis. Ngayon, ako na ang pumipili ng gusto kong kainin. Kapag weekend, pumupunta ako sa kondo ng tatay ko para magbukas ng bintana. Matapos umalis ng mga biyenan ko, pinalitan ko ang wallpaper at itinapon ang mga lumang gamit. Unti-unti kong inalis ang bakas ng buhay may asawa. Ang mga lumang damit at baso na binili ko, unti-unti kong itinapon. Hindi nito binubura ang nakaraan, pero hindi ko nahahayaang sakupin pa ng nakaraan ang espasyo ko. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula kay Dennis. Sa loob ng sobre ay may maikling mensahe.
Hindi na kami nag-uusap ni Rika. Pinaplano ko ng isara ang kumpanya. Maricel, bumalik ka na. Mali ang ginawa ko noon. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kakahalaga. Hindi ko agad itinapon ang sulat para gumawa ng sagot. Dennis, naiintindihan ko na sinusubukan mong bumangon ulit. Pero hindi na ako babalik. Ang naiwala mo ay hindi isang asawa, kundi isang taong sumuporta sa iyo. Ginamit mo ang taong iyon para sa sarili mong kapakanan at binalak mong itapon noong inakala mong hindi mo na siya kailangan. Kahit gaano ka pa magsisi, hindi na mabubura iyon. Wala akong balak mabuhay para kamuhian ka. Kaya pakiusap, huwag ka na ring bumalik sa buhay ko. Ipadala ko ang sulat na may lamang mensaheng iyon. Wala nang dumating na sagot at hindi na rin naman kailangan. Minsan, nadaanan ko ang kumpanya ni Dennis dahil sa trabaho. Tinanggal na ang signboard at may nakadikit na for sale sa bintana ng opisina. Ang dating maingay na lugar ay tahimik na. Napatigil ako, ilang taon akong nagtrabaho roon. Napagalitan, pinagtawanan, hindi pinasalamatan. Ngunit patuloy akong nagtrabaho para tumakbo iyon. Akala ni Dennis, kahit wala ako, kumpanya pa rin niya iyon. Ngunit hindi tumatakbo ang kumpanya sa pangalan lang. May taong dapat tumupad sa mga usapan, mag-check ng numero, at makipag-ugnayan sa mga kliyente para magpatuloy ito. Kapag nawala ang taong iyon, guguhurin ang kumpanya. Tumingala ako sa nawalang signboard at tahimik na naglakad palayo. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula akong magbigay ng maliliit na seminar para ito sa mga kababaihang nagtatrabaho sa family business at mga asawang nagtatrabaho nang walang bayad para sa asawa nila. Tinuruan ko sila tungkol sa basic accounting at paano protektahan ang kanilang mga ari-arian. Hindi ako abogado para magdikta sa kanila kung ano ang gagawin. Ngunit itinuro ko ang halaga ng pagre-record, pag-check sa mga papeles, hindi pagbaliwala sa kanilang mga naging kontribusyon, at higit sa lahat, ang hindi pagsusuko ng lahat-lahat sa ngalan lang ng salitang pamilya tayo. Sa dulo ng bawat seminar, laging ganito ang sinasabi ko. Baka dahil sa kabaitan mo, may taong nasasanay at nakikinabang, pero hindi mo kailangang isuko ang buhay mo para sa ginhawa ng iba. May isang babaeng lumapit sa akin pagkatapos ng seminar. Matagal ko rin pong tinutulungan ang kumpanya ng asawa ko, pero wala po akong sweldo ni kontrata. Sabi nila, obligasyon daw po dahil mag-asawa kami. Pinakinggan ko ang kwento niya. Parang tinitingnan ko ang sarili ko noon. Para makapag-umpisa, isulat mo ang lahat ng mga nagawa mo hanggang ngayon. Hindi para ipagmalaki sa iba, kundi para makita mo mismo ang naging halaga mo. Tumango ang babae. May luha sa kanyang mga mata. Nang makita ko iyon, naisip ko, kung may nagsabi lang sa akin ito noon, baka mas maaga kong naprotektahan ang sarili ko. Ngunit hindi ko na kailangang pagsisihan ang nakaraan. Dahil sa 12 taong iyon, alam ko ang hirap. Alam ko kung anong mukha ng taong pilit ngumingiti para itago ang sakit. Alam ko ang pakiramdam ng lunukin ang sarili mong pangarap para sa pamilya. Kaya ngayon, hindi ko nahahayaang may manahimik. Hindi nagtapos ang buhay ko sa araw ng aksidente. Hindi rin ito nagtapos noong araw na niloko ako ni Dennis. Nagsimula ito noong araw na ipinipilit sa akin ng mga biyenan ko ang responsibilidad na alagaan si Dennis. Nagsimula akong mabuhay bilang ako. Hindi bilang asawa ng sinuman, hindi bilang manugang ng sinuman, at hindi bilang kasangkapan para makatulong sa iba. Noong araw na iyon sa ospital, ngumiti ako at tumango. Akala ng biyenan ko ay sumusunod ako. Akala ni Dennis ay babalik ako. Akala ni Rika ay magagamit niya ulit ako. Ngunit ang pagngiti kong iyon ay hindi dahil sa pagsuko. Ito ang ngiti ng taong matagal na inagawan, sa oras na magpasya siyang hindi na magpapaagaw. Hindi na ako maghihintay na piliin ako. Hindi ko na uubusin ang sarili ko para sa taong nangangailangan lang ng tulong ko. Hindi ko rin isusuko ang dignidad ko sa ngalan ng pag-ibig. Ang paglisan ay hindi pagkatalo. Ito ang pagbawi sa sariling buhay. At ngayon, sa sarili kong opisina, kung saan sumisikat ang araw tuwing umaga, mag-uumpisa muli ako ng panibagong araw.